So hi guys, so we're back on our channel. This is again Kay and Nani. Yes, and syempre dinala ko ulit siya para mag-judge kung ano ang kanyang tingin sa ating unit na to. Yes, ang ating Yama model. Ang ating Yama model na ang townhouse. So ayan nga guys, sabi ko nga sa inyo guys, pag townhouse, sharing siya ng firewall. So ito yung firewall. Alam naman natin yan kung townhouse, di ba? So, sharing siya ng firewall. Dalawa yung firewall kapag inner unit. Isa na natin to. Yes, so, ikaw, ano ang iyong point of view? Point of view, number one sa akin, palagi kino-consider ko kung bibili ako ng bahay, palagi kailangan may garage. Yes. So, syempre, ayoko namang makaharang sa kalsada kung nandun lang yung sasakyan natin. So, importante may garage. So, good na good yun. So, kasya naman dito. Feeling ko Babahing ako. Small car. Yeah. Small car. Kung pick up, siguro medyo may nakalabas ng bahagya rito. Ito. Pero kung mini car, pasok na pasok. No? So, itong unit na to, ano nga to kay? Turnover? Turnover unit. So, kapag nabili mo na siya, tapos na yung down payment mo, ito yung ma-receive mo, ganito. So, walang, tama ba? Hindi pa siya nakasemento. Hindi pa Kasi nakasemento. yung single attached natin nakasemento na. Yun lang, ipapasemento lang natin So, to. ikaw na bahala. So, basta good sa akin yun. Basta lahat ng kino-consider ko pag bibili ng bahay, kailangan may parking. Yun lang. So, tara, check natin loob. Yes. So guys, ito ang ating turnover unit. So ito yung countertop mo. Actually, makapal pa rin yung ano niya ha. Yung, ko, nakakapalan pa rin ako. Makapal ba to? Saan? Yung sa lababo. Sa lababo? Hindi, sakto lang naman. So, kasama na to, lababo? Oo, pag turnover. So, as usual, no? Bird type tayo. Wala pang ties, pero may pintura na pag sa turnover. Ayan. Maganda na yung pintura niya. And pwede mo maglagay ka lang dito ng mahangin guys, sarap ng pinto. Papapasukin ko na kayo sa bahay. Pasok po kayo sa ating munting bahay. Di ba? Kunwari binili na namin to. Ayun. Taas din siya eh. Taas din siya. Actually. Tapos, service area. Service area, tara check natin. Oh, pwede pa. Maluwag pa. Service area. Ayan. Service area. Ito, syempre, ito yung hangganan mo, di ba? Kapitbahay mo na yan eh. So, ito, pwedeng laundry or extension ng kitchen mo. Yan. So, ito yung iyong toilet and bath. May bago, guys. May bago. So, tara, check natin itong taas. Taas tayo. Tara ko muna to kasi. So, sa ating stairs, meron siyang steel. Ang mapapansin mo pinagkaiba niya, guys, boost na ng semento yung turnover unit ng single attach. Ito, yung may tag doon? Butas. Yeah, basta yun. So, pero ano siya, nakasemento rin to guys ha. Steel frame, tapos may semento. Oo. Ayan. So, hindi naman siguro elepante yung magdadaan dito, no? Pero matibay pa rin. So, ito, ang ating ina-expect na second floor. Yes. So, since ganito yung abang niya, mukhang ito yung wall. Oo. No. So, ito yung hallway mo siguro. So, nakaabang na talaga yung mga switches, no? Ito, switch. Ito. Hello. Yan. So, ito yung isang abang ng aircon mo. Oo. And nandun yung isang abang ng aircon. So, 2 bedrooms pa rin siya, no? Yes. So, yun. Ganun na nga. Ganito ang ating turnover unit. So, yun nga guys, mataas pa rin naman yung ceiling niya. So, it's up to you kung
bababaan mo yung ceiling Or medyo nakadikit siya doon. Oo. So, ikaw na bahala. Mas maganda. Kung, yun guys. So, yun. Dito na tayo ngayon sa ating dress-up model ng ating townhouse unit. Yama-yama. So, as makikita nyo, no, yung sa ating turnover, hindi siya naka-semento. So, ito, naka-tiles to eh. pwede nyong i-tiles yung harap para mas matibay, saka mas madaling linisin. Yes. So, tara, check natin yung loob. Wow, ang cute. Ang ganda, guys. Check natin tong loob. So, dito sa may isa lang ako discuss dito sa labas. Pwede pa kayong paharap dito. Kasi itong hanggang dito, sa inyo pa rin yan eh. Yung second floor, pwede nyo pang extend yan pag ganun. Para mas magkaroon kayo ng big space sa second floor. So, tara. So, ano bang meron dyan, Kay, sa loob? Na-enjoy ko na yung bahay ko. Wow! Ang sarap ng may bahay, no? So, ayan, guys. Ang ganda, guys, nung kanyang interior, yung kanyang design. And, so, syempre, Japanese-inspired. So, lowered yung kanyang center table. And, para siyang condo type since, nakita nyo nga kayo na maliit yung space, no? So, ang ginawa, nilagay ito yung dining area mo na may upuan siya. Parang convertible as living and dining also. Parang pinagsama niya na. Yes, tapos, guys. ito pa isang nagustuhan ko, no? Lalo na kung halimbawang maliit kami, dalawa lang kami, wala pa kaming kids. So, this would be the, yung television set nyo. At the same time, kung hindi nyo naman itong ginagamit, pwede mag-serve siya as mini office yung dalawa. Yes, diba? yes. Napaka-goods nito. Ang haba nito. Pwede dito maglagay ng laptop, dalawa kayo. Habang nagtatrabaho, di ba? Yes. Kung hindi naman kayo nanonood, then kung magre-relax na kayo, gilid nyo lang to, then punta na kayo dito. Yes. Ayan, manood kayo ng TV. Ganda. Ang sarap talaga. Ang ganda nung naisip nila rito. Para sa akin, goods yun. Mas maganda siya maging office kasi diba? Nasa likod, hindi siya yung pinto ang katabi, pinto CR. So, mas maganda. Parang na-maximize nila. Same as parang office and entertainment dito. Sa part na to. Dining as well as living. Parang gano'n, no? Pinagko-combine niya. Ang galing. Pwede pa nga yun, napapanood ko sa sa TikTok yung may sliding na door. So, kung gusto mong working, kasi malawak pa siya, guys. So, kung gusto mong working, meron siyang tatakpan mo yung TV para hindi ka ma-distract. Tapos, working mo pa din naman siya. No? Ang ganda, guys. Sarap talaga pag magtitingin ka ng mga bahay, no? Yun, guys. So pasilip sa kanila yung countertop. Kung paano ginawa design. nila. So, ayan. Kasi hindi nyo nakikita, guys, eh. Guys, mas ma-appreciate nyo to, guys, kung mag-tripping kayo, kung mas mapupuntahan nyo tong units. Yan. Para mas ma-appreciate nyo yung kung paano diskarte ang ginawa nila. Actually, ito, maganda nga din itong ginawa nila. Parang ginawa lang din nila yan, no? Yes. So, pero, naisip ko nga, syempre small space ka, pwede mo siya yung mga cabinet para yung condiments mo. Pwede, no? Parang may patungan din, semi-patungan. Saka din dito sa ibabaw ng ref. Yes, oo. Pwede kang maglagay dyan na it's either cabinet or patungan lang. Bago pa. So, ito yung countertop niya. So, ganito yung gagawin mo. Sarap naman ang ganito. Saka isa pang nagustuhan ko rito, malalaki yung bintana niya. No? Ay, oo. Hindi niya tinipid ang bintana. Malawak yung bintana. Tapos ito, maganda nga yung ginawa niyang design sa kanyang CR. So, oo. Pwede nga siya, guys, na yung papabakbak yung konting kalahati para paglagyan ng mga soap and kasi makapal yung wall niya. Kasi nagpa-try din kami sa bahay namin ito noon. Hindi pwede kasi manipis yung hollow block na ginamit. Pero ito, at least magagawa mo siya sa banyo mo kasi nga makapal yung hollow blocks na ginamit. So, akit tayo. Ano? Hindi, kasi diba hollow yun? Okay. O yung turnover, kaya kahoy ito, guys. Parang kinoveran lang nila ng Hardiplex. Oo. No? Kasi,
pwede, basta yun. Na tayo, guys. So, naka-tiles pa rin, no? Tiniles pa rin nila tong mga steps. Then, itong ilalim. Dahil nga halo yung turnover, pwede yung gawan ng pull-out drawer or something. Yes. So, idea. Pwede yung pagganahin talaga yung idea. Ayan, hindi ko na ma-imagine kung ano itsura niya nung bear type kasi ito na pala siya. So, doon mo sa kids muna. Kids. O, yan. So, kung may bagong panganak ang anak. Ayan. So, ganon. So, ito yung stairs pag-akyat. Oo. Yan. Yung ating pintuan, magkatapatan yan. Yes. Para maluwag kids' yung bedroom. space mo. Diba? Para maluwag yung space mo sa... Kahit mag-single bed ka dito, maluwag pa rin eh. May space pa din. So, yun. Siguro dito Single bed or bunk bed, pwede rin, no? Yes, oo. Kung dalawa na yung kids nyo. Nag-chandelier pa sila dito. Kung bagong Panganak. panganak pa lang. Yes. Diba? Yan. So, ganito yung pwede yung design. And syempre, may abang na nga kasi siya, kaya hindi na mahirap magtibag. So, yan. Pwede rin naman to pang malaki na. Kasi, bunk bed, tapos syempre dito yung study and cabinet. No? Yes. Yarn. So, natin yung Master's bedroom. So, yun. Double bed na to. Sure na ako. Double bed. So, this is double bed. May space ka pa dito. Pwede nga cabinet. Lalagyan ng mga bag mo. Yan. Tapos, ayun. Ito yung magandang ginawa nila kasi nilagyan na ng desk. Siyempre, kung pwedeng working area or whatever, kung paano gusto mong lagyan ng mirror dito, bala ka na. So, pwedeng pang makeup, pick-up mo, mga ganon, depende. Pwede rin namang, ikaw bahala. Kung anong gusto mong gawing design, maganda nga yung ginawa. Saka bawat kwarto may bintana, no? So, siguradong may ventilation ng papasok sa loob ng bahay. And liwanag, ganon. Oo. Yan. So, may damit din. Nagbebenta na rin po kami dito. So, yan. So, yan ang ating dressed up model unit. So, pasado ba? Tara, pag-usapan natin ang price list nito. Yes. So, guys, so, nagustuhan nyo ba ang ating Yama model, ang ating townhouse, unit model ni Edesha? So, if you're interested, no, ito yung kanyang reservation fee, kanyang total contract price, and, syempre, yung equity na sinasabi rin, 18 months. Yan, guys. So, ikaw, anong iyong, mas, kumbaga, preferred, or tingin mo, paano mo masasabi na ako kunin ko si Yama, ako kunin ko si Sora? Sa akin, no, magkaibang bahay, magkaibang presyo. So, depende sa'yo kung saan papasok yung budget mo. Tapos, depende rin sa'yo kung saan, paano ba, magsusutable kung paano ka gagalaw. Kung kagaya sa akin, mas gusto ko may ginagalawan ako sa labas. So, although pasok naman yung dalawa kasi pareha silang may car park. Yes, malaki yung car park na. Pero, magkaiba lang talaga sa lot area kasi single attached yung isa and then ito townhouse. So, kung kino-consider mo yung price, goods na goods to. Si Yama, Yama, yung townhouse. Pero kung merong well-off ka naman sa budget, kung mahaba yung, kung malaki yung budget mo, mas pipiliin ko si Sora, yung ating single attached. Kasi mas malaking car park, mas malaki yung lot area and floor area. So, ayun, consider the price and kung paano ano yung karakter ng sarili mo para ipiliin yung bahay na to. Yes. Yun. Isipin niyo palagi yun. Hindi basta, ito gusto ko to, ito gusto ko to. Then, after the long run, mag-suffer ka naman. Yun yung mga i-consider natin. Like for example, newlywed kayo or pwede na dito. Or newlywed kayo na may budget naman, why not mag-Sora, di ba? Kung may kids ka, mas pipiliin ko yung Sora. Yes. So, it depends pa rin sa budget na pipiliin. So, yun lang para sa akin, Kay. Tsaka ako sa akin maganda rin kasi ang isa pang masasabi kong magandang qualities ng Edesha bukod sa 100 years na nga yung developer niya, yung kanyang amenities na sobrang
dami at ganda. Saan ka po makakita ng subdivision or community na may sariling amphitheater? Amphitheater? Yes, amphitheater na Medyo nagulat ako dun, ha? Amphitheater. Ngayon, amphitheater. parang ngayon pa lang mangyayari yun, ha? Ngayon pa namin narinig sa North. Ngayon ko lang, amphitheater. May sarili siyang amphitheater, mga pet park, syempre. May pet park din. Yes. So, yan, namin dyan sa baba ng screen yung mga amenities niya. yes, may swimming pool, syempre. And syempre, secured community to dahil may guardhouse tayo, guys. Yan. So, yun yung isang mga magagandang qualities ng IDESA bukod dun sa developer. So, meron kang amenity. So, actually, perfect din to sa mga retirement, retiring couples na, no? So, if you're thinking of buying a home for your parents, no? Syempre, maganda yung meron silang community na pwede nilang ikutan or bisitahin na secured kasi nga, may mga parks, may mga amphitheaters that they can enjoy na hindi sila mabobore dun sa bahay. Sa lugar. Saka hindi ka mag-aalala kung yung parents mo, yung ano ba yung environment, ano ba yung lugar nun. Kasi parang, wow, kakaiba to. Malawak siya, guys. Malaki talaga ang IDESA. So, para sa akin, good siya as starting ng family and good din siya as a retirement plan or home for your parents or ikaw mismo kung kumbaga nasa mid ka na, alam mong on the lapit ka na dyan, 40s ganon. Siyempre 40s magplan na tayo, guys, ng retirement kapag so as early pa nga dapat, di ba? Yes, guys. So ano ba yung mga lugar na pwede mong pagstayan kesa yung malapit ka na dun sa age ng retirement, unti na lang syempre yung loanable years mo, mas malaki na yung dun eh. Oo. So yun, that's IDESA, Yama and Sora, no? So, Yan. So, ayan, lumabas na kami. Dito na tayo sa pinaka yes. entrance niya. Nakita niyo naman, guys, ang napakalaki niya, napakalawak niya. Parang a month ago, galing na tayo dito. Ito pa lang siya, guys. So, ang bilis talaga nilang mag-develop, guys. So, ito pa lang siya. Yung lakaran ng mga clients na for site visit, no? So, ngayon, okay na rin yung road dito. So, most likely, malapit na rin yung office na matayo dito, guys. So, pero guys, bago tayo magtapos. Happy. So, nasa pagtatapos na tayo. So, malapit na tayo magtapos sa ating vlog. So, bakit ka kukuha ng bear type model? Bakit bear type? So, bear type. Depende rin sa iyo, no? Sa akin kung bear type ang kukunin ko. So, mas madidesign ko siya na maayos. Mas madidesign ko siya kung ano yung gusto ko. Kung ano yung karakter na gusto ko. Kumbaga, pwede kong input doon. Diba? Unlike kung buo na to, halimbawa, parang ayaw ko tong part na to eh. Yung complete finish. Oo, yung complete finish. So, nandun pa yung tibag-tibag. Oo, sisirain ko yun. Kasi ayaw ko yung part na yun. Unlike kung bird type, mas ma-design mo ng kung ano yung gusto mo. From the start na. From the start. Diba? Saka, kung mo yung price, i-consider mo yung price, syempre, mas mababa yung bird type kaysa dun sa complete finish. So, sa akin, goods to. Oo. Tsaka, yung design ng tiles, ikaw na din ang makakapag-decide ka kasi, syempre, iba-iba naman tayo ng preference and personality. So, ma-adapt mo yung interior ng bahay mo dun sa personality mo. So, yung color ng tiles, yung itsura ng countertop mo, mas maano mo siya. And yung division ng rooms mo, kung paano yung gusto mo. Kasi, yun nga, imagination and creativity is the key. So, kuha ka lang ng inspiration and ano mo na yung interior ng bahay mo based sa likings mo or yung gusto mo. No? So, yeah, sa akin, goods na goods yun. Yes. So, ano pa? Summary, ano yung mga magandang bagay na or qualities ni IDESA para sa'yo? Para sa akin? Yes, na talagang makakonvince na kitang kumuha ng bahay dito sa IDESA. Sa akin, no, siguro location. Total, ako tiga San Jose del Monte lang din ako. Pero sa ibang part ako ng Bulacan nagtatrabaho. So, nadadaan ako to palagi. Pag pumapasok, actually, nadadaan ako siya talaga palagi. So, halimbawa, kung pupunta ako ng NLEX, may way dito papuntang NLEX. Kung pupunta ako ng Manila, Quezon City, meron din dito. Kung pupunta ka ng pa-North,
Norsagaray, papunta Nueva Ecija, may daan din dito. So, yung pinaka-location niya, accessible. Yes. Tapos, isa pang nagustuhan ko, may malapit ditong park. Anong park yun? People's Park. People's Park. Yung People's Park, para siyang oval na jogging area. Masarap mag-jogging. Oo. So, talaga napakalapit lang. Paglabas mo lang dito sa may main gate natin, tanaw mo na siya. Yes. Tapos, yung isang sinasabi mo, yung Esplanade. Sa likod ng City Hall. Sa likod ng bagong City Hall na itatayo, pwede rin dyan. Kung medyo masipag-sipag kang tumakbo, kaya mo lang din takbuhin yon. Tapos may malapit din ditong school. Kung may anak ka, na kung nag-worry ka kung nilipat kayo dito, kung saan siya papasok, meron ding malapit na school. Then hospital, yung ano yun, hospital ng lungsod. Hospital ng lungsod na San Jose del Monte. Malapit lang din, siguro 15 minutes. So, location-wise, goods to sa akin. Ano pa? Accessible kung saan ka pupunta. Mapa-south, mapa-north. Goods din. Tapos, sa looks naman ng house, una talagang tinitingnan ko, sa akin sa preference ko, yung may car park. May car park, basta may galawan sa labas. Ayoko nung parang kulong lang ako sa loob ng bahay, para ako nanghihina. Yun. Kasi gusto ko talaga may ginagalawan ako sa, kung may anak ako, kung may kids ka, pwede sila makapaglaro din sa labas, sa may car park mo. Kasi lalagyan mo naman ng gate yun, so may space silang gumalaw. So yun, Aldover type to, pero pinakita ni Edesha yung idea na magaganda dun sa ating dress-up model. Pinakita niyo yung, kumbaga, binuboost niya yung mind mo para paganahin yung creativity na gawin mo yung gusto mong gawin sa loob ng bahay. So, yun lang. Ako isa pa, ang isa din yung insurance niya. Ayun, kasama na siyang insurance. Kasi syempre, kung ikaw nga, for example, you're looking a home for your family, no? Whether for your parents or yung mismong family na binubuo mo, may insurance na siya. So, you will not worry kung, syempre, di naman sabi ang buhay, kung may mangyari na mawalan kang work, bigla, or yung hindi masayang yung equity mo kung nasa down payment ka pa lang. So, kasama mo siya sa binabayaran, no? Yes, kasama siya. Kasama na siya. So, parang medyo secured yung pakiramdam mo if ever na nasa down payment ka pa lang tapos may mangyari. So, may insurance ka na. So, safe ang iyong investment. Yes. Kahit nasa down payment ka pa lang. Ayun. So, yun lang. yes, thank you guys for watching our video and staying with us all throughout the video. Thank you for liking and subscribing, and thank you for supporting our channel. Don't forget or don't hesitate to message me on the number that you see on the screen, and maybe you can avail my special promo. Yan. So, for tripping, pwede namin kayong samahan. Kami mismo ang magtutur sa inyo dito. Yes, guys. So, bye. Yun lang. Thank you. Bye-bye.